Kumusta mga lolo't lola? Alam nyo ba na maraming senior katulad ninyo ang hindi pa nakakaalam na pwede kayong makatanggap ng sinabo kada buwan mula sa gobyerno? Tama yan. Siyam na na pensyon na pwedeng-pwede nyong gamitin para sa gamot, grocery o kahit para ipang-date ang apo. Pero teka, bakit kaya maraming senior ang nahihirapan mag-apply? Kasi nga ang daming requirements at anggulo ng proseso, minsan parang kailangan pa ng magnifying glass para maintindihan ang mga forms. B-video natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang step-by-step na paraan kung paano mag-apply ng pension na to mula sa mga papeles na kailangan hanggang sa kung saan ipapasa at sorpresa. May isang simpleng trick na natuklasan ko na magpapabilis ng approval niyo. Isang bagay na hindi niyo akalaing gagawin ng karamihan. Halimbawa, alam niyo bang 8 sa 1? 0 seniors ang nagkakamali sa isang particular na dokumento kaya nadi-disqualify sila. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa inyo kung paano iwasan yon. Kaya mga kaibigan, kung gusto ninyong matuto ng madali at siguradong paraan para makuha ang C na 00 pension na to, panoorin natin to hanggang dulo. Alam ko minsan mahirap magtiwala sa mga bagong proseso. Pero nandito ako para gawing simple at masaya. Ang lahat para sa inyo. I-like nyo na ang video. I-comment ang inyong mga tanong, like kung gusto ninyong malaman kung qualified ba ang asawa o kapatid ninyo at huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa iba pang tips para sa seniors. Tara, simulan na natin. Kumusta ulit mga lolo't lola? Kaya naman nakaupo na kayo. Handa na ang kape otsa at simulan na natin ang paglalakbay natin sa mundo ng 9,000 monthly pension na ito. Alam ko ang saya-saya sa pakiramdam kapag naiisip natin na may darating na pera. Buwan-buwan ba? Parang nung mga araw na naghihintay tayo ng sweldo pagkatapos ng isang buong buwan ng pagtatrabaho. Pero bago tayo magmalaki sa mga apo natin tungkol sa pension na to, kailangan muna nating maunawaan kung paano natin to makukuha ng walang sakit ng ulo. Kaya samahan niyo ako habang inilalahad ko ang kwento ng isang kaibigan ko, si Aling Nida, at kung paano niya nakuha ang kanyang pensyon. Kasama na ang mga pagkakamali at tagumpay niya sa proseso. Si Aling Nida, 6 years old, ay isang dating guro sa probinsya. Matagal na siyang retirado at tulad ng marami sa atin, ang buhay niya pagkatapos ng trabaho ay puno ng saya. Pero may halong hirap din, may mga araw na sapat ang kanyang ipon para sa pangaraw-araw na gastusin. Pero kapag dumating ang mga hindi inaasahang bayarin tulad ng gamot para sa alta, presyon o biglang pagkasira ng electric fan, doon na siya napapaisip. Isang araw habang nagkukwentuhan kami sa ilalim ng puno ng mangga sa kanyang bakuran, sinabi niya sa akin, "Naku, kung may extra sinalibo ako buwan-buwan, baka makapagpabakasyon pa ako sa Baguio kasama ang mga apo ko." Natatawa kami noon pero seryoso siya. Kaya naman naisip ko, bakit nga ba hindi natin subukang alamin kung paano niya makukuha ang pensyon na to mula sa gobyerno. Doon ko nalaman na ang sinibo na pensyon ay parte ng programang inilunsad para sa mga senior citizens na kwalipikado. Particular na ang mga miyembro ng Social Security System o LES o kaya ay mga benepisyaro ng iba pang government programs tulad ng social pension para sa indigent seniors. Pero mga kaibigan, hindi ito basta-basta ipinamimigay. May proseso at kailangan nating maging maingat sa bawat hakbang. Si Aling Nida noong una, akala niya ay kailangan lang niyang magpakita ng senior yi at magpapirma sa barangay. Mali. Halos 1 buwan siyang nagpabalik-balik sa munisipyo dahil kulang ang mga dokumento niya. Kaya naman para hindi kayo matulad sa kanya, sasabihin ko sa inyo ang mga tamang hakbang kasama na ang mga sikreto na natutunan ko mula sa kanyang karanasan. Una, kailangan nating malaman kung kwalipikado ba tayo. Hindi lahat ng senior ay automatikong makakatanggap ng SINA. Halimbawa, kung ikaw ay dating empleyado or self-employed na nagbayad ng contributions ng hindi bababa sa 120 buwan, pwede kang mag-apply para sa retirement pension. Pero kung ikaw naman ay hindi nakapagbayad sa HIA tulad ng maraming informal workers o mga nanay na nag-alaga ng pamilya, may pag-asa pa rin. Ang social pension program ay para sa mga indigent seniors, yung mga walang regular na kita o pension mula sa ibang source. Alam nyo ba na ayon sa datos ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 3.8 milyong seniors ang benepisyaro nito noong 2 at 24, pero nakakagulat. Marami pa rin ang hindi nakakaalam na may ganitong benepisyo. Kaya paano nga ba magsisimula? Kung lero pensyon ang pag-uusapan, ang unang hakbang ay tiyaking updated ang iyong records. Pumunta sa pinakamalapit na RIARA branch o kaya kung may internet sa bahay,
Pwede kang mag-check online gamit ang Aeroportal. Alam ko marami sa atin ang natatakot sa mga computer o smartphone pero huwag mag-alala. Noong tinuruan ko si Aling Nida kung paano mag-login, kinabahan siya dahil akala niya ay mahirap. Pero sa loob ng 1-0 minuto, natuto siyang mag-check ng kanyang contribution history. Ang sikreto, humingi siya ng tulong sa kanyang apo na si Carlo na 5 na years old at dalubhasa na sa cellphone. Kaya mga lolo't lola, huwag mahiyang magtanong sa mga apo o anak nyo pagdating sa mga digital tools. Sila ang mga eksperto natin ngayon. Ngayon, kung ikaw naman ay mag-a-apply para sa social pension, ang unang gagawin mo ay pumunta sa inyong Office of the Senior Citizens Affairs o OSUSCA sa munisipyo or City Hall. Doon, kakailanganin mong magdala ng mga dokumento tulad ng senior citizen, e-birth certificate at patunay na ikaw ay indigent. Ano nga ba ang ibig sabihin ng indigent? Sa simpleng salita, ito yung mga senior na walang regular na kita, walang pensyon at kadalasan ay umaasa sa pamilya o komunidad para sa kanilang pangangailangan. Pero narito ang isang nakakagulat na katotohanan, maraming seniors. Ang akala ay hindi sila kwalipikado dahil may bahay sila o may kaunting ipon. Hindi naman ganon. Ang mahalaga ay wala kang regular na kita tulad ng sweldo o negosyo. Kaya huwag agad sumuko, magtanong muna sa Oscar. Habang naghahanda si Aling Midan ng kanyang mga dokumento. Napansin ko na medyo nalulungkot siya nang tinanong ko kung bakit sinabi niya, alam mo parang nakakahiya na kailangan kong patunayan na wala akong pera. Parang ang hirap aminin na ganito ang buhay ko ngayon. Naintindihan ko siya. Marami sa atin ang lumaki sa panahon kung saan ang pagtatrabaho at pagiging malakas ang sukatan ng halaga natin. Pero mga kaibigan, wala dapat ikahiya sa paghingi ng tulong na nararapat sa atin. Ang pensyon na ito ay hindi charity. Ito ay karapatan natin bilang mga senior na nag-ambag sa bayan kahit sa maliit na paraan. Kaya itaas natin ang noo natin at ipagmalaki na kaya nating gawin ito pagkatapos maipasa ni Aling Nida ang kanyang mga dokumento. May isa pang hamon na hinintay natin ang approval process. Minsan pwedeng tumagal ito ng ilang buwan, lalo na kung maraming aplikante. Pero narito ang isang tip na natutunan natin. Siguraduhin kumpleto ang mga dokumento mo sa unang pasada. Halimbawa, kailangan mo ng valid proof of residency. At kung para sa social pension, isang certification mula sa barangay na nagsasabing ikaw ay indigent. Si Aling Nida nung una nakalimutan. Niyang magdala ng barangay certificate kaya kailangan niyang bumalik. Pero nung natuto na siya, inayos niya ang lahat sa isang folder. Parang mga dating lesson plan niya nung guru pa siya. Ang sayaan ng kwento niya kasi parang bumalik ang kanyang dating galing sa organisasyon. Ngayon habang hinihintay ang approval, may mga bagay na pwede nating gawin para mas mapabilis ang proseso. Isa na rito ang regular na pag-follow up. Alam ko minsan nakakainis ang paulit-ulit na pagpunta sa opisina lalo na kung masama ang panahon o masakit ang tuhod. Pero mga kaibigan, ang isang maikling tawag o text sa Oscar or Aaya ay malaki na ang maitutulong kung may anak. O apo kang pwedeng mag-follow up para sa iyo. Ipapasa mo lang sa kanila ang reference number ng iyong application at narito. Ang isa pang sikreto maging magalang at matyaga sa mga kawani. Alam ko minsan may mga empleyado na parang laging badmod-mod. Pero kapag mabait ka sa kanila, mas naingganyo silang tulungan ka. Si Aling Nida halimbawa, dinalhan pa ng homemade suma ng kanyang caseworker bilang pasasalamat. At naku, mabilis na natapos ang kanyang application pagkatapos noon. Pagkatapos ng ilang linggo, dumating na ang magandang balita para kay Aling Nida. Naaprubahan ang kanyang social pension. Naalala ko pa kung paano siya tumalon-talon sa saya kahit na medyo sumasakit ang kanyang likod. Ang unang sinalibo na natanggap niya ay ginamit niya para bumili ng bagong electric fan at para magbigay ng kaunting regalo sa kanyang mga apo. Pero higit sa pera, ang saya niya ay dahil sa pakiramdam na may seguridad na siya buwan-buwan. Sinabi niya sa akin, alam mo parang bumalik ang dating ako. Yung kayang-kaya ko pang abutin ang mga pangarap ko. Yang kwento ni Aling Nida ay isang paalala na kahit anong edad natin may pagkakataon, pa rin tayong baguhin ang buhay natin para sa mas maganda. Pero mga kaibigan, hindi lang ito tungkol sa pera. Ang proseso ng pag-a-apply ng pension ay isang pagkakataon din para makisalamuha tayo sa komunidad natin. Halimbawa, nung nagpunta si Aling Nida sa Oscar, nakilala niya si Mang Tony, isang dating driver na nag-a-apply din ng pension. Magkasundo sila dahil pareho silang mahilig magkwento tungkol sa mga lumang awitin ni Rico Lipuno. Ngayon, miyembro na sila ng isang senior citizens group sa kanilang barangay.
At tuwing Sabado ay nagkakasama sila para maglaro ng bingo o magkwentuhan lang. Kaya naman habang inaayos ninyo ang inyong pensyon, bakit hindi rin subukang makipagkaibigan? Ang mga bagong kaibigan ay kasing halaga ng pera pagdating sa kaligayahan natin sa buhay. Ngayon bago natin tapusin, gusto ko sanang magbigay ng ilang dagdag na payo para sa mga lolo't lola na gustong-gusto ng simulan ang kanilang pension journey. Una, huwag matakot magtanong. Kung may hindi malinaw sa proseso, lapitan mo ang OSCA, layo kahit ang barangay captain. Maraming tao ang handang tumulong lalo na kung makikita nilang seryoso ka. Pangalawa, maglaan ng oras para ihanda ang mga dokumento. Mas mabuti ng sobra ang dala mo kaysa kulang. At pangatlo, maging positibo. Alam ko minsan nakakabigat ang pakiramdam kapag iniisip natin ang mga papeles at pila. Pero isipin mo na lang na bawat hakbang ay isang hakbang palapit sa sinalibo na makakatulong sa iyo at sa pamilya mo. Kung sakaling may mga anak o apo kang kasama mo habang nanonood nito, gusto ko rin sanang magpasalamat sa kanila. Alam ko marami sa inyo ang mga anak o apo na laging handang tumulong sa kanilang mga magulang o lolo't lola. Kaya naman kung nanonood kayo ngayon, bakit hindi nyo subukang samahan ang inyong senior sa Oscar o Lala? Isang araw lang yon pero ang laking bagay sa kanila. At kung wala kang kasama, huwag mag-alala. Maraming senior ang nagagawa ito mag-isa. Tulad ni Aling Nida, ang mahalaga ay ang determinasyon at kaunting pasensya. Sa huli, ang pag-a-apply ng pensyon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito rin ay tungkol sa pagkilala sa halaga natin bilang mga senior. Lahat tayo ay may kwento, may pinagdaanan at may karapatang tamasahin ang mga benepisyong nararapat sa atin. Kumusta ulit mga lolo't lola? Kaya naman nakaupo na kayo, handa namang kape-otsa at simulan na natin ang paglalakbay natin sa mundo ng siyam na libo monthly pension na ito. Alam ko ang saya-saya sa pakiramdam kapag naiisip natin na may darating na pera buwan-buwan, di ba? Parang nung mga araw na naghihintay. Tayo ng sweldo pagkatapos ng isang buong buwan ng pagtatrabaho. Pero bago tayo magmalaki sa mga apo natin tungkol sa pensyon na to, kailangan muna nating maunawaan kung paano natin ito makukuha ng walang sakit ng ulo. Kaya samahan niyo ako habang inilalahad ko ang kwento ng isang kaibigan ko si Aling Nida at kung paano niya nakuha ang kanyang pensyon kasama na ang mga pagkakamali at tagumpay niya sa proseso. Ngayon gusto kong magkwento ng isa pang senior na nakilala ko habang tinutulungan si Aling Nida. Si Mang Rudy, isang 72-year-old na dating karpintero. Si Mang Rudy ay hindi kailan nagbayad sa race dahil ang kita niya noon ay sapat lang para sa pamilya niya. Pero nang malaman niya ang tungkol sa social pension, nagkaroon siya ng pag-asa. Ang problema, natakot siyang mag-apply dahil akala niya ay kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para sa mga dokumento. Mga lolo't lola, narito ang isang mahalagang impormasyon. Ang pagkuha ng mga dokumento tulad ng birth certificate o barangay certificate. Kaya hindi kailangan ka magastos. Halimbawa, ang barangay certificate ay kadalasang libre o may bayad lang na 50 hanggang 100. Kung kailangan mo ng birth certificate, pwede kang mag-request sa Philippines Statistics Authority o VESE. At ang bayad ay humigit, kumulang 3 lang para sa isang kopya. Kung may internet ka, pwede pang mag-request online sa website. Isa pang pagkakataon para humingi ng tulong sa mga apo. Ang kwento ni Mang Rudy ay nagturo sa akin na minsan ang pinakamalaking hadlang natin ay ang takot sa hindi natin alam. Kaya naman,